Are you done? Literal na napatalon sa gulat si Audrey nang lumabas si Gabriel. Nakabukas naman kasi ang pinto ng kwarto niyang inuokupa sa bahay nito. Magugulatin ka pala, komento nito. Inimbitahan na rin nito ang sarili sa loob ng kwarto. Napangiwi siya at napakamot ng sariling kilay. Sorry, nainip ka na yata. Gusto sana niyang mahiya rito dahil nakasuot lang siya ng roba ng mga oras na yon. Kaya lang, ay mas nahihiya siya na hindi na yata ito nakatiis. At nainip na sa labas niya sa kwarto, kaya pinuntahan na siya. Having a hard time? Casual na tanong nito. Tukoy ang mga damit na pinagpipilian niyang suotin. Nakasalansan yon sa kama niya. At oo, nahihirapan nga siya na maghanap ng damit na isusuot niya kanina pa. Sa lahat naman kasi ng nag-aya ng date, ang isang ang walang pasabi ng maayos kung saan siya dadalhin. Ang sabi lang nito ay lalabas sila para maghapunan. Pero syempre, deep inside her, alam niyang kaya siya nahihirapan na mag-decide kung anong isusuot niya ay dahil kasama niya si Gabriel. Hindi ito tulad ng ibang mga lalaki na nakilala niya. Milya rin ang layo nito sa ex niyang si Carlos. At ang ibig niyang sabihin doon ay nakabalandra na ngayon sa kanyang mga mata. Ang expensive talagang isang Gabriel Montales. Casual, nothing fancy. Yun ang bili nito sa kanya. Hindi nga lang siya komportable sa kung ano bang definisyon nito ng casual. Ito ang bumili ng mga damit na ginagamit niya roon. Kaya wala naman sanang problema. Yun ay kung walang nangyari sa kanila. Basta, bigla na lamang siyang na-insecure dito. Here, ito ang isuot mo. Inabot nito sa kanya ang crop top white shirt at khaki shorts. Hindi na niya napigilang mapangiti nang imwestra nito sa kanyang napili nitong isusuot niya ay kakulay ng suot nito. Nakasuot si Gabriel ng plain white shirt at khaki board short na pinaresa nito ng leather na tsinelas. Noon lang niya napuna na ganoon lang kasimple ang suot nito. Palibhasa ay nasanay na siya na kada makikita niya ito ay naka-formal attire or polo shirts. Sa bahay naman kasi ay roba lang ang suot nito na pinapatong nito sa short na suot. Salamat, tipid niyang sabi rito. Kinuha na niya mula rito ang damit. No worries, take your time. Wait kita sa parking lot. Tinanguan na lang niya ang binata. Nang tumalikod na ito at iwan siya roon, ay kinikilig na nasundan na lamang niya ito ng tingin hanggang sa maglaho ito sa paningin niya. Hindi alam ni Gabriel kung ano ba ang mga ginagawa niya. Ngayon niya nga lang nalaman na capable pala siyang gawin ng mga ganong bagay. Kung sa ibang pagkakataon ay siguradong nainis na siya. Ayaw na ayaw niya pa naman ang pinaghihintay. Pero pagdating kay Audrey, ay hindi niya makapang inis at pagsusungit na alam niyang kakambal na niya. Dahil sa ganoong paraan niya pinapakita sa mga nakakasalamuha niya na superior siya sa lahat. And man, siya ba talaga yun? Talaga bang siya pang namili ng isusuot nito kanina? Kailangan pa ba ng mga kasagutan sa mga tanong niyang iyon sa sarili? Because he's actually not searching for it right now. Gabriel? Untag sa kanya ng kung sino habang naglalakad papunta sa elevator. Hinawakan din siya ng taong yon sa kanyang braso. Payuko niya itong milingon. Si Maris. Otomatikong naglaho ang nakapintang ngiti sa labi niya. Maris. Hindi niya alam kung paanong nangyari na naroon na ang ex-girlfriend niya nang hindi man lang niya napuna. Siguro nga ay masyadong nakatuon sa ibang atensyon niya. Pero noon man, ay amoy pa lang ng pabango nito ay alam na niya kaagad na nasa malapit na ito. Hi, mukhang may lakad ka yata kahit 7:00 na ng gabi. Tumango siya. Siya na rin ang nag-alis ng palad nito sa braso niya na wala yatang balak alisin ito o nakalimutan ng alisin sa pagkakahawak sa kanya. Yeah, excuse me. Yun lang at tinalikuran na niya ito. Kung kay Audrey hindi niya makapa mga kasagutan sa mga tanong na gumugulo sa kanya, natatakot siyang kay Maris ay hindi niya magawa iyon. Kaya mabuti pa'y talikuran na niya ito bago pa niya dagdagan ang mga komplikadong tanong na naglalaro sa isipan niya. Seryoso? Maang natanong ni Audrey sa lalaking katabi niya sa driver's seat ng kotse nito. Aha, seryoso nga. Hindi makapaniwala na napasulyap siya kay Gabriel. So, sinasabi mo talaga ngayon sa akin na wala talaga tayong date na dalawa? Kaya pala ganito lang suot natin eh. Ano pala? Nag-aaksaya lang tayo ng gasolina? Natawa ito. Klase ng tawa na aliw sa kanya o sa sinabi niya. Of course not.
Date pa rin namang matatawag to, Audrey. Ha? Talaga ba? Date na to? Trip-trip version? Niloloko yata siya nito. Kakasabi lang sa kanya ng mahusay na binata na wala talaga silang specific daw na pupuntahan. Tapos ang sinasabi nito sa kanya na date pa rin naman daw iyon. Lumakas ang tawa na pinakawalan nito. Grabe sa trip version. What do you mean by that? Na trip mo lang to. Inikutan niya ito ng mata, saka siya humalukip-kip. Ayaw niyang mainis sana pero hindi niya maiwasan. Pinapasya lang yata siya nito gamit ang kotse nito. Aba, kung ganun lang din naman ay sana'y natulog na lang sila. Nanaginip pa sana sila. Akala ko trip ng paglalakbay. Tumatawang tugon pa nito. Ay, ang husay mo naman po. So plano mo talaga yung ganito? Trip date? Lakbay lang ganun? Nagsasayang ka lang ng gasolina. Hindi kita tatanungin kung saan mo gustong pumunta tayo. Baka sa inis mo ay Singapore ang maisagot mo. Gabriel, umayos ka ha? Ingos niyang sabi na lamang dito. Nakukuha pang magbiro. Ilang sandali lang naman ay pinarada na nito ang kotse sa parkingan na nasa tapat ng isang convenience store. Ito yung mga parking space na nakalaan naman sa mga customers ng convenience store. Pero may lumalapit sa driver upang magsabi na babantayan nito ang kotse. Hindi niya sure kung alam iyon ng binata, pero saka na lamang niya sasabihin siguro sa pagbalik na lamang nila sa kotse. Hindi ko alam kung matutuwa ako sa naisip kong to, pero heto na talaga yun. Ani Gabriel nang makalabas na sila pareho sa kotse nito. Pagbili sa convenience store? Sige na nga, natutuwa na ako. Biro niya. Walang ekspresyon na pinapakita sa kanyang muka. Tumawa ito. Yup, pagbili sa convenience store. Pabulong nitong sagot. Nakalapit na sa kanya. Nang kasama ka. Okay, hindi niya inaasahan ang magiging impact sa kanya ng bulong nito. Kasi naman, bakit sa tenga niya pa nito iyon ibinulong? Iyon tuloy, medyo nagtayuan ang mga balahibo niya sa batok. Saka bakit biglang may paghawak to sa palad niya at pinisil iyon? Kung may magtatanong sa kanya kung kinikilig ba siya sa mga oras na yun, walang duda na oo ang isasagot niya. Sinong hindi kikiligin sa binatang katabi niya? Manhid lang at malabong siya iyon. Honestly, gusto ko lang enjoyin ang mga ganitong simpleng bagay. Kasama ka. Para kasing pag ikaw nang pinag-uusapan, simple ang lahat, magaan. Alam mo yun, hindi ko rin ma-explain. Kung sinasabi nito iyon para mapangiti siya, abay nagtagumpay na ito. Dahil lahat ng ngipin niya ay nakalitaw na. Ano bang bibilhin natin sa convenience store? Tanong niya rito. Coffee, drink, noodles. Naku, hindi pa rin pala alam. Pasaway ka talaga. Tumawa na naman ang binata. I don't know really. I have this feeling lang talaga na kailangan kitang makasama. Na gusto kitang makasama tonight. Ay, may ganon? Sinabayan pa ng kindat. Kota na sa pagpapakilig ang binata. Kung siya ang tatanungin, ay oo naman. Gusto rin niya itong makasama. Pero gusto rin niyang mapag-usapan ang mga namagitan sa kanila. Na syempre, ay hindi siya ang mauunang mag-open iyon. Nakakahiya. Why are you smiling like that, Audrey? Oo. Hindi pa rin kasi nabubura ang pagkakangiti niya na labas lahat ng kanyang ngipin. Nakita ko kasi si Manang na nagtitinda ng balot. Turo niya sa may edad nang nagtitinda ng balot sa tapat ng convenience store. Nasa maliit na kariton iyon at nakasalang sa apoy ang isang bilao ng balot. Mainit at umuusok pa. Kumunot ang kilay ni Gabriel sa pagtataka. Balot? Napangisi na si Audrey nang mapuna niyang tama siya ng hinala na hindi nga alam ni Gabriel kung ano ang balot. Mas lalo lang siyang napangisi nang hilain niya kasi ito palapit sa balot vendor at ayaw nitong magpakayag. Tara na! Mas masayang kainin to ng magkasama kaysa sa naiisip mong kakornihan sa loob ng convenience store. Natatawang wika pa nito. Napakamot na lang sa sariling batok niya ang binata bago ito tuluyang sumama na sa kanya. Ang hagikik na pinakawalan niya ay walang kasing saya nang sa unang kagat pa lang ni Gabriel ng balot ay naduwal na ito. Ano pa ba ang mas simple sa tagpong iyon? Yung masaya kayo sa kalagitnaan ng gabi, sa tabing kalsada. Kumakain ng balot na hindi man kilala ng isa sa kanila, ay napilitan itong kainin yun dahil sa kanya. Saksi ang mga estrangherong nasa paligid
at ang mga sasakyan na nagdaraan sa likuran nila. Na napakain niya ng balot ang isang expensive na si Gabriel Montales. Siguro ay hindi naman masama mangarap na sa kanya muli ngayong gabi si Gabriel. Siguro rin ay hindi naman masama na pangarapin. Sabi nga nila, walang masama sa pangarap. Yung pakiramdam kasi na hindi sila bagay nito, na ang kapal ng mukha niya na magpabuhat dito nung nakaraang gabi, ay bigla na lamang naglaho at hindi niya na mahanap ngayon. Ngayon na parang hindi kakayanin ng binata, naalisan siya ng tingin habang nasa loob ng elevator. Oo, para silang hibang na nagngingitian sa isa't isa. Walang salita na namamayani sa bawat isa sa kanila. Basta nang sumara ang elevator, ay tinalo pa nila mga teenager na nagkakatitigan lang at tila nagkakaunawaan na nagkalapit sila. Hinapit siya sa bewang nito at kinulong sa mga bisig nito. Trap siya sa matitipunong bisig ng binata at yun ang pagkakakulong na hinding-hindi siya magrereklamo. Wala siyang lakas na magreklamo dahil nakakapanghina ang mga matitiim na titig ni Gabriel. Ano kaya kung ipahinto ko tong elevator? Mahina niyang tinapik ang pisngi nito. Pasaway ka, kasama mo na ako sa bahay ah. Ganting biro ni Audrey. Pagkat na natawa ito. Sa bagay, but not now. Po? Nakangiting tanong niya pakunwari. Sinasakyan niya lang ang mga sinasabi nito. At sa lahat ng sinakyan niyang biro, ito na yata ang pinaka-sweet. Pero naroon ang pakiramdam na makikiride siya kahit saan pa sila makarating sa biyaheng yun. Ah, nagiging makata na siya. Ganoon pala ang epekto ng Gabriel sa kanya? Nang masuyong haplosin nito ang pisngi niya ay napapikit na lamang siya. Ang epekto kanina ay tinutukoy niya ay unti-unti nang dumaloy sa kanyang sistema. I want you to rest pag-uwi natin. Alam kong napagod ka sa trip date natin. Napadilat ang dalaga at napabungis-ngis na niyakap niya ang mga braso sa batok nito. Nang masapitin siya at sabayan nito ang tawa niya, parang yun ang pinaka-natural na tawa na pinakawala nila sa buong buhay nila. Paano ba naman kasi? Ginawa na nitong running joke ang sinabi niya kaninang iyon. Joke na sila lang ang nakakaalam. Sa totoo lang, wala naman talagang special sa date nila. Pagkatapos nilang kumain ng balut, pagkatapos niyang pagtawanan ng pagniwi nito sa pagkain niyon, ay nagpalakad-lakad lang sila at mas kinilala ang isa't isa sa paglalakad na yon. Ah, bakit nga ba niya nasabi na walang espesyal? Gayong magkahawak kamay sila nito habang naglalakad. Hindi man iyon ang unang beses na naranasan niya iyon. Sigurado naman siyang yun ang unang beses na naramdaman niyang espesyal ang ganoon kasimpleng date. Matulog ka na. Huwag ka nang mag-cellphone. Just sleep, okay? Pukaw sa kanya ni Gabriel nang marating na nila ang pinto ng kwarto niya nang hindi niya namamalayan. Ay, ba't ang strict mo bigla? Nakangusong kunwari ay reklamo niya. Kinurot nito ang ilong niya. Pupuntahan mo ako sa shop bukas, miss. Ha? Seryoso ba yun? Aha. Kinuha nito ang palad niya at hinaplos ang palasinsingan niya kung saan naroon ang singsing na naging rason ng pagkakakilala nila at rason kung bakit sila narito sa sitwasyon na to. Kung bakit niya nakalimutan ang singsing at ang kaakibat niyon, ang agreement nila, ang peking kasal. Ang value ng singsing na yon dito ay hindi niya alam ang sagot. Hindi rin niya alam kung naitago niya ba ang biglaang kalungkutan sa pagkakaalala niya ng mga yon. Bakit naman kasi kung kailan ang saya nila nito ay saka pa pinaalala ang singsing na yon? Bakit kung kailan nagsisimula pa lamang sila at nasa stage pa lamang na go with the flow? Ipaalis na kasi natin ang singsing na to kay Mateo. Ha? Hindi naman kasi sa'yo ang singsing na to, miss. Oo nga naman. So paano? Mauna na ako. Nahihikab niyang saad dito. Okay, good night. Napapikit na lamang siya nang dumampi ang labi ng binata sa tungki ng ilong niya. Ano ba naman yan? Sa isang igla pa yang saya niya. Magtatapos din pala sa pagsampal sa kanya ng katotohanan na ang lahat sa kanila ni Gabriel ay kunwari lamang. Gabriel Jewelry. Napangiti na lamang si Audrey nang muli niyang pagmasdan ng malaking pangalan na yun ng jewelry shop ni Gabriel. Nagising siya na iniwanan siya ng binata. Hindi lang nang makakain para sa almusal. Nag-iwan din ito ng mensahe sa kanya na sumunod siya sa shop nito. Gaya nga ng sinabi nito,
ay aalisin na nila ngayon ang singsing na nananatiling nakasuot sa daliri niya. Kung may magtatanong sa kanya kung anong nararamdaman niya ngayon sa kaalaman na malapit nang mawalay sa kanyang singsing na yon, aaminin niyang malungkot siya. Hindi nga ba't ang agreement nila ni Gabriel ay magtatapos sa pagkakatanggal ng singsing na yon sa daliri niya? Kung ipatatanggal na nito ngayon iyon, ibig bang sabihin ay dapat na nilang pag-usapan ng binata ang agreement nila tungkol kay Maris? Si Maris na parang iniiwasan siya. Buhat kasi nung insidente sa pool area, ay hindi na niya ito nakakasalubong man lang sa kondo. Napabuntong hininga si Audrey. Dapat niya rin namang aminin sa kanyang sarili na umaasa siyang hindi na muling bubuksan ni Gabriel ang tungkol sa agreement nila at ang tungkol kay Maris dahil sa mga nangyari na sa pagitan nila. Pero dapat niya ring aminin na higit sa lahat na ang lungkot niya ngayon ay malaki ang kinalaman sa feelings niya na ginulo na nito. Oo na, naguguluhan na siya at nakakatakot yun para sa kanya dahil ngayon lang naman siya naguluhan ng ganoon dahil sa isang lalaki. Miss Audrey? Untag sa naglalakbay niyang diwa ng kung sino. Si Sandy ang nalingunan niyang palabas ng jewelry store. Ito ang sales clerk ni Gabriel na nakasama niya sa pag-attempt ng pag-alis noon ng singsing sa daliri niya. Uy, Sandy! Long time no see! Sabi niya. Malapad itong ngumiti. Nilapitan siya at hinina sa isang sulok dahil nasa gitna sila ng entrance ng shop. Natutuwa ako na nakita kita ulit, Miss Audrey. Niyuko nito ang daliri niya. Pagkuway natawa. Nakasuot pa rin pala sa'yo ang singsing? Oo nga pero aalisin na ngayon kaya nga ako pinupunta ng boss mo. Sinong mag-aalis? Wala pa naman si Boss Mateo. May kinasangkutan na problema. Ha? Yun ang chismis ngayon na kaya wala pa si Boss Mateo ay may inaayos na problema sa asawa niya. May asawa na siya? Nagulat nga rin kami na meron pala. Nuknukan pa naman yun ng babaero. Hay, ano ba yan? Ngayon nga lang tayo nagkita ay may chismis na naman akong naibalita. Humahagikik nitong turan sa kanya na kinangiti lang niya. Mas mahalaga ang chismis sa inyo ni Sir Gabriel. Wika nito sa himig na nanunukso. Nagkibit lang siya ng mga balikat dahil ano naman ang sasabihin niya. Hindi niya alam kung ano ang stand niya sa kung anong meron sa kanila ng binata na boss nito. Miss Audrey, in fairness, bungat ng mabalita na napangasawa mo si Sir Gabriel, naging mabait siya, hindi na ganun kasungit. Talaga? Oo, nakakatuwa nga. Kako sana magkita tayo. Itatanong ko sa'yo kung anong secret mo. Natawa siya sa pagbibiro nito. Ikaw talaga, pero gusto ko ang chismis na yan. Napabungis-ngis na naman ito. Alin? Hindi yun chismis, no? Totoo, na napabago mo ang mood ng boss namin. Napabago ng pag-ibig mo. Natawa na lamang si Audrey bilang sagot. Oo nga, kaya nga ang saya ko para sa inyo. Akalain mo nang dahil lang sa singsing na yan, napaibig mo ang boss namin. Narinig ko pa nga sila ni Boss Mateo. Sabi niya, broken-hearted no more na raw siya. Okay, hindi niya napaghandaan niyon. Hindi rin niya napaghandaan na parang may kung anong humaplo sa puso niya nang dahil sa huling sinabi sa kanya ng kausap. O siya, pasok ka na ron. Siguradong hinihintay ka na ng Gabriel mo, Miss Audrey. Ay teka, last na chismis. Sa'yo pala pinangalan ang latest na ilalabas na alahas. Audrey ang name niya. Gawa sa gemstone na angelite na ang meaning ay calming and soothing. Narinig ko rin sina Boss Mateo at Sir Gabriel na kasi raw calming and soothing si Audrey. Hayon na naman ang hagikik nito pagkatapos ng panunukso. Calming and soothing. Required ba na matigilan pagkatapos ng mga narinig niya? Nakakatigil naman kasi na isipin kung saan banda siya naging calming and soothing sa binata. Pag ganun ba'y pwede nang umasa na baka sakaling may feelings na rin siya kay Gabriel? Nalilito na wika niya sa sarili. Kanina pa kita nakikita na nakatayo rito. Wala kaya atang balak na pumasok sa loob. Gabriel? Oo, ang subject ng isip niya ay naroon na nga sa harapan niya. Nang lingunin niya si Sandy ay wala na ito. Hindi man lang niya napunan na kaalis na ang dalaga. Wala si Mateo, and since nandito ka na rin lang, samahan mo na lang ako mag-early lunch bago umuwi. Inakay na siya nito. Makakatanggi pa ba naman siya? Saka calming and soothing naman na makulong sa mga bisig nito. Kaya kahit saan man siya hilain at akayin nito ay go lang. Kinikilig pa si Audrey nang maisip iyon.
Magtapat na kaya ng pag-ibig si Gabriel para kay Audrey? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.